United Arab Emirates. President Bongbong Marcos thanked the UAE government for pardoning 143 imprisoned Filipinos. Marcos called UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed over the phone to send his gratitude. The 143 Filipinos served time in jail for minor offenses. This good news came a week after a Filipino was executed in Saudi Arabia last week. So show of faith daw yan, parang to build partnership. Anyway, yung mga minor offenses naman ng mga misdemeanors, mga financial cases na non-murder or yung mga hindi yun ang binalik daw sa atin. Plus, this is not the first time that they did this, di ba, yung may mga nag-pardon sila na mga with minor offenses lamang. At saka syempre, alam naman natin, itong UAE ay kasama natin yan when it comes to trading, di ba? Yeah. Yung trading partner natin. One of our largest trading partners sa Middle East. Although yung kasi yung Arab nations ang mindset ng mga taong Pilipino sa atin medyo mahigpit at di ba? UAE, Saudi Arabia, Dubai, di ba, Bahrain are one of the open cities sa Arab belt, meaning they are mas progressive, mas western-like ang culture. Yes. So mas madali ang dealing natin with them because unlike yung ibang Arab nations na medyo stricter with regards to pananamit mo, very traditionalist, di ba? Ito naman sa UAE, Dubai, yun, medyong that's why we can open culture tawag nila. That's why yung economic ties natin between them ay magaan, 'di ba? Pagdating sa import, export, etc. Ang problema nga lang talaga yung iba pang mga kababayan natin na nandoon sa medyo mataas yung mga offenses nila. Yes, yun ang kailangan bantayan ng government natin at saka of course, ano ba yun yung ang tawag dito, yung bigyan sila ng tamang legal assistance. Yes, correct. Diba? Legal aid. Legal aid. Alright, speaking of UAE, eto, natikman nyo na ba ang viral na pistachio chocolates mula Dubai? Dubai. At alam niyo ba rin na isang Pinoy ang unang nakaisip ng recipe para rito? Para bigyan ng mukha ang balita Mobile Journal, Amy Atienza. Kanafe, isang Middle Eastern dessert na nakasentro sa kaitifi o maninipis na hibla ng pastry. Kung mapapadaan ka naman sa social media, paniguradong nakita mo na itong viral na Kanafe Pistachio Chocolate Bar mula Dubai. Pero isa sa mga nagpatrending nito, Pinoy raw? Ito si Noel Umamalin, mas kilala bilang Chef Noel Catis, isang Filipino heritage pastry chef na nakabase sa Dubai for 15 years. Pandemic daw nang mabuo nila ng partner niyang si Sarah Humuda ang trending na ngayong Kanafe Pistachio Chocolate Bar. During that whole year, from 2021 to 2022, we were just coming out of the pandemic. So we created and I curated as well I would say the base flavors. And one of those is the pistachio kanafa, which is now the viral flavor of the brand. Maraming Pinoy nga ang natuwa sa kakaibang texture at panlasa nito. Pero dahil na rin sa hirap na makabili nito, iba't ibang version at tila nag-do-it-yourself na ang karamihan. Wala naman daw kaso ito para kay Chef Noel. For me, it's a form of flattery. I mean, if you let other people actually do it with their own spin, or even people doing it at home, that means you've really done something that made the world, I would say, that you have disrupted the world, right? May-ari ng restaurant sa Pinas ang kanyang ina. Sa kanyang paglaki, pinagpatuloy niya na ang cooking at baking. At ngayong paparating na ang holidays, ready na si Noel kasama ang team niya na halos puro Pinoy din na maghatid ng mas maraming flavors. So we are ramping up on our plans on what flavors we will be doing. So our plan now is to accommodate or to launch several flavors that are winter friendly. For example, something that celebrates winter could be like, kunafa with, kind of a flavor like strawberry. Hindi na nga maitatanggi ang galing ng Pinoy, lalo na sa pagluluto. Kaya tulad ni Noel, huwag kang matakot na sumubok kasi baka malay mo, magbigay din ito ng kasiyahan sa nakararami. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Bakit? Gusto mo yun? Natikman mo na ba yun? Bobo lang ako, hindi.
we'll source it out. I've heard of... Sorry, so we'll source it out. Hindi, naghahanap. Okay. In other words, kasi nauso yung mga chocolates before na yung pistachio, almond, or kaya I love it. yung cashew base. Pero ito daw kasi iba yung texture eh. Parang it's the pistachio is actually daw, pinapalabas niya yung, kasi may oils yung pistachio eh. Tapos ginagrind daw niya, so yung texture ng chocolate daw is kakaiba. That's what makes it Oh, different. I love po naman yung mga texture I read sa pagkain. Oo, I read about a chocolate similar to that. But ngayon ko lang na yung kanafe. But, Sige, source it out Hindi, hanapin natin. Ang hirap daw hanapin. Mami daw niya nandito. Hanapin natin yung mami niya. Hanapin natin. Madam, I'm a friend ko si di ba? Sabi niya may padala daw siya yung kanafe. Ay, ganun ba? May joke sana ako about Dubai pero wag na. Wag Baka oh. uminit ulo. Ano? Wag, Sige na, yun na. wag na kasi kakanta pa yun baka.